Isang gabi, nag-iisa si Emma sa kanyang bagong apartment. Kakilipat lang niya 1 linggo na ang nakaraan at naninibago pa siya sa mga kaluskos at ungol ng lumang gusali. May karakter ang lugar, sinabi niya sa sarili, pilit inaalis ang hindi maipaliwanag na takot na bumabalot sa kanya tuwing gabi. Habang nakaupo siya sa kanyang sofa, abala sa pagbabasa ng libro, narinig niya ito isang mahinang bulong. Noong una, inisip niyang hangin o tubo lang ito, pero palakas ng palakas, bumubuo ng mga salitang hindi niya maintindihan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sumunod ang katahimikan, makapal at nakakasakal. Nagdesisyon siyang patunayan na wala ito. Tumayo si Emma at sinuri ang bawat silid, bawat aparador, bawat sulok. Walang kakaiba siyang nakita. Bumalik siya sa sala at huminga ng maluwag. Pero pagkapaupo niya, nagsimula ulit ang mga bulong, mas malinaw ngayon. Tulungan mo ako, napatigil si Emma. Galing ang boses sa pasilyo. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang flashlight, at lumapit sa tunog. Parang humahaba ang pasilyo, at lumalamig ang hangin sa bawat hakbang. Sa dulo ng pasilyo, may isang salamin, isang bagay na hindi niya napansin noon. Ornamental ito, may madilim na kahoy na frame na ukit-ukit. Lumapit siya, at napatigil ang kanyang paghinga. Sa refleksyon, nakita niya hindi lang ang sarili, kundi isang aninong nakatayo sa likuran niya. Lumingon siya, pero walang tao. Bumilis ang tibok ng puso niya, bumalik ang tingin sa salamin. Naroon pa rin ang anino, may mga mata itong walang laman at mukhang payat. Itinaas nito ang butuhang daliri sa mga labi. Siya, napasuray si Emma, nahulog ang telepono. Nagkislapan at namatay ang ilaw, nilulubog siya sa kadiliman. Nagpumilit siyang pulutin ito, nanginginig ang mga kamay. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang anino, pero nanatili ang bulong. Hindi ka nag-iisa. Tumakbo si Emma palabas ng apartment, binagsak ang pinto. Hindi na siya bumalik. Ilang linggo ang lumipas, may bagong naninirahan. Sa unang gabi, nakita nila ang salamin sa pasilyo at narinig ang mga bulong sa dilim. Tulungan mo ako,